Ayan, welcome na naman sa channel ko. Ngayon yung isi-share ko sa inyo is about na naman to sa FDAS or Fire Detection and Alarm System. Ito yung isi-share ko sa inyo is isang conventional fire alarm system. Medyo marami-raming connection to, din marami-rami yung ito troubleshoot natin ito. Ngayon, ito maraming kinundim dito na linya. Nilagyan na lang ng resistor. Ayan, makikita niyo nakaangat yung isang linya niya kasi para hindi lang mag-alarm. Lalagyan lang natin siya ng resistor, depende sa design ng control system ninyo kung ilang ohms or kilo ohms ang kinakailangang ilagay. Depende yun sa design ng alarm system. Okay? Ayan, kung makikita nyo, marami yung nakaangat din, naka-jumper lang yung resistor. Ngayon yan ang gagawin ko. Then mayroon pa isang problema dito, ito sa panel na to, is bigla na lang mag-a-alarm. Nagtataka ako bakit ganun. Pag isara mo, din bubuksan, bigla nga alarm. Then may natuklasan ako, ayan nakita nyo, pag ginagalaw ko, hindi naman ganyan dati. Ewan ko kung sino yung gumalaw. Ngayon ko lang pag troubleshoot ko is baka yung mga opisyal hindi na nagtawag, minadali na lang nila. Pati yung sounder pala, ayan, sounder yung problema. Mayroon siyang naka-jumper na resistor. Ngayon tinanggal yung resistor, hindi siguro nahigpitan ng maayos. Yan, mapapansin niyo. Papunta siya sa sounder. Ayan, makikita nyo. Yung nag-a-alarm is sounder wiring. Maraming alarm dyan. Kung makikita natin, yung battery, backup battery niya, sounder, ground, then ayun sa taas naman is main power. Okay? Yan ang alarm niya. Din dito naman sa isa, sa kabila, bali dalawa sila, port and starboard. Isa lang yung tinanggal. Yung zone 13 yung tinanggal dyan. Then kasi bigla na lang siyang fire alarm, magre-read yung LED, yung alarm niya is red. Ngayon naman nung ayan, naka-silence lang para kung bigla siyang alarm, hindi siya agad-agad sa sounder, hindi siya agad magbabaser. Okay? Diyan lang muna sa panel maririnig bago yung sounder kasi may setting pa ng timer bago siya mag-general alarm. Kapag hindi mo agad mapansin, mag-general alarm na lang agad bago pa magtatakbuhan. Ayun, makikita niyo maraming linya yung nakakunik diyan, hindi lang 10. Abutin siya ng mga mahigit 30 na linya na zone. Yan, ng line yan. Napakarami. Kaya dalawang panel yan. Din yung sounder lang yung naka-parallel. Okay, ayan. Nung binalik ko na, tinanggal ko yung resistor, okay naman. Pero pinapag-aralan ko pa, baka biglang fire yung pula niya kasi dalawa yan, fault and fire. Pag fault, yellow or orange, ibig sabihin hindi yan nag-alarm doon yung sensor. Yung dahilan niyan is grounded, o baka yung sensor nyo sira. Then yung terminal niya is corroded na, ibig sabihin nun mayroon na siyang kalawang na hindi na siya konektado gaano sa terminal. Okay, kaya nag-o-open yung linya na papunta sa isang sensor. Pagdating sa kabila is hindi na lumalabas yung 24 volt na main supply niya, kaya gano'n nag-alarm siya, nagpo-fault alarm siya. Okay, gano'n lang yung makikita natin sa mga ganitong klaseng conventional fire alarm system. Okay, din ayan naman, inuna ko muna yung troubleshoot is yung zone 11. Ayan, zone 11, line 19 siya. Okay, ayan, makikita niyo yung diagram niya. Bali, copy na lang to ng diagram para madaling matroubleshoot, pero may original diagram siya. Din mayroon pang manual book kung anong area yan. Halimbawa, first deck, second deck. Din ay makikita nyo yung tinuturo ko is yung number 1, number 2, 3, 4, 5. Kung ilang sensor sa isang zone. Yan, makikita nyo, maraming kwarto yung nakakunik dyan.
Kaya ang hirap i-troubleshoot kung saan dyan. Kaya ayan, depende sa inyo. Ako minsan nagsisimula ako sa gitna banda, para kung walang voltahe dyan sa gitna, ibig sabihin dito papunta sa number 1 yung sira, or sa number 1 muna ako bago sa gitna. Ganun yung ginagawa ko. Okay? Tips ko yan sa inyo. Then halimbawa okay naman sa unang sensor, yung ginagawa ko, inaisa-isa ko yung sunod. Kung may power o wala, kahit may power o wala, ang ginagawa ko, nililinisan ko na lang muna yung terminal nila. Ayan, makikita nyo may mga terminal dyan. Yung mga terminal na yan, lilinisan ko yan ng liha or ng kikil, yung file. Ayan, mapapansin nyo, kinikikil ko yan or nililiha. Yan minsan yung dahilan. Then may ipapakita rin ako sa inyo mamaya na isang sensor kung paano natin siya i-troubleshoot. I-share ko yan sa inyo, lalo sa mga beginners. Ayan, ganun lang ginagawa ko. Lilinisan ko yan isa-isa. Maliban na lang kung walang voltahe na lumabas, ibig sabihin yung isang sensor ay sira. Papaliwanag ko rin yan sa inyo mamaya sa idudugtong ko sa video na to. Ganun lang yung diskarte ko. Sigurado ako makukunan nyo ng ideya to. Okay? Ganun lang, nililinisan ko lang yan. Then yung terminal niya doon na nakakonect, na may wiring, yun ang nililinisan ko. Then ngayon, umakyat na ako sa bridge. Ayan, tinanggal ko na siya yung resistor. Yan. Then chinik ko, wala na siyang alarm. Yung ginawa ko doon is nilinisan ko lang lahat ng terminal. Ibig sabihin, yung terminal niya lang yung diferensya, walang sensor na sira. Kasi fault alarm lang siya. Ibig sabihin, nag-open lang yung supply na 24 volt. Ayan, marami pa akong isusunod dyan. Yan yung dalawa pa na yan na nakaangat. Isusunod ko pa yan. Din ngayon, makikita pa yung heater ko. Ayan. Ngayon naman is ipapaliwanag ko naman sa inyo or isi-share ko naman sa inyo kung paano natin siya i-troubleshoot sa bawat sensor. Hindi lang ganitong sensor, may smoke detector, pwedeng magka-problema doon sa manual call point niya. Siguro kung electrician ka, kahit beginners ka, alam mo naman mayroong iba't ibang klaseng gamit or sensors yung nakakonect doon sa main control panel. Mayroong smoke detector, heat detector, manual call point, then yung sounder niya, either bill man siya or pwede naman siyang i-direct sa mga speaker. Gagamit lang ng contact yun para mag-switch on yung amplifier na konektado doon sa speaker. Depende sa design ng manufacturer or kung sino man yung nag-design ng mga technician or engineer. Okay? Sari-sari, hindi lang isang klase. Mayroong maliit, malaki, then mayroon palang dalawang klase, conventional and addressable. Ito yung conventional is isang zone ay marami na siyang sensor na kasama. Yung addressable naman is isang sensor lang sa isang lugar. Kaya tinawag na addressable kasi kailangan yung address niya. Pag hindi siya nagbigay ng address niya doon sa control system, hindi siya makikita. Kahit anong nangyari doon, nasunog o nag-usok-usok na, hindi siya makikita. Kaya kailangan yung address niya na ipoprogram doon sa main control niya sa computer para ma-detect siya. Kaya tinawag na addressable. Okay? Yung conventional naman, ibig sabihin ng conventional, parang manual lang siya. Electronic lang yung nagpapaalarm sa kanya. Medyo semi-manual. Yung diferensya nila is magkaiba. Yung conventional, pag malaki yung sakop, marami siyang maiko-connect na sensor sa isang zone. Yung addressable is isa lang sa isang lugar. Okay, depende naman sa design ng addressable. Mayroon naman siyang malaki yung sakop niya na nakaprogram, kahit ilang daan pa is kaya niyang kontrolin. Okay? Ito kahit libo pa to, libong sensor pa,
Katulad nitong ipapakita ko sa inyong diagram, kung makikita ninyo, sa iba't ibang zone na yan is napakaraming sensor. Halimbawa, nasa barko ka, first deck, second deck, third deck, fourth deck, fifth deck, napakaraming kwarto halimbawa o mga bodega. Napakarami yan. Ito yung dito sa akin is halos kulang-kulang siguro to ng 500 na sensor or sobra pa. Okay? Ngayon yung i-share ko lang sa inyo ngayon is ito yung tinroubleshoot ko para makadagdag konting ideya sa mga lalong-lalo na sa mga beginners, okay? Katulad nito, share ko to sa inyo para mas madali ninyong troubleshoot. Madali nating detect kung saan yung problema. Okay? Ganito lang yung connection niyan. Palagay natin ito yung galing doon sa main supply, galing sa panel. Then ito yung papunta sa isang sensor. Okay? Sundan niyo sa lalong-lalo sa mga beginners. Halimbawa 24 volt supply to. Yung kadalasan ang makikita talaga natin na pinuputol yung linya, kung makikita ninyo yan, mapapansin ninyo, naka-separate yan. Yung positive na yan. Okay? Ganon yung connection. Depende rin sa control panel niya. Mayroong minsan na ibang klase yung terminal. Ito, bali, nakakommon na lang to yung nakakouple yung dalawang negative niya. Palagay na lang negative to. Black and red. Ito naman blue lang yung ginamit kong wire. Okay? Magkasama lang sila dito. Then makikita ninyo yung pinaka socket, yung umiipit ng terminal is nakakouple sila. Then ito yung positive is yung pinutol. Ito yung main supply, palagay natin 24 volt. Dito nag-start yung excuse me. Dito nag-start yung supply galing panel. Okay? Ngayon ito yung papunta sa second sensor. Okay? Palagay natin ito yung number 1. Dito pumasok yung main supply. Then dito yung second sensor. Okay? Katulad nito. Halimbawa, ito naman yung nakakunik dito sa second sensor, ganyan. Dalawa sila. Ito yung main supply. Ngayon, yung alarm doon sa panel natin is isolation alarm lang. Isolation alarm. Makikita natin. Yung yellow lang siya or fault lang siya. Fault. Hindi natin basta-basta makita yon kasi hindi siya fire alarm. Kung fire alarm is red, yung lead LED niya red color yung nag-light. Ngayon, yellow or orange yung nag-light. Hindi natin basta-basta makikita yun. Hindi natin pwedeng patsambahan. Ngayon, ang gagawin natin, unang-una, first sensor, kunan natin tanggalin natin to, yung sensor. Kunan natin ng supply dito, testerin natin 24 volt. Halimbawa, siyempre, gagamit tayo ng tester. Ito, sample lang to Testerin natin dito, halimbawa yung, ayan, yung galing doon sa main supply. Kung mayroong 24 volt na pumasok. Ngayon kung mayroon, ibabalik natin to yung sensor. Okay? Next, sunod naman, dito naman natin titesterin sa second sensor. Buksan natin. Pag mayroon pa rin 24 volt or 23 volt, basta hindi lang siya bumaba ng gaano, minsan diferensya rin naka-encounter ako is bumaba yung supply. Kaya yung controller doon yung problema, yung electronics niya. Okay? Pag okay yung supply dito, ibalik mo ulit yung sensor. Ngayon, medyo mahaba-haba siguro ang video to. Ngayon, naka number 2 ka na. Mayroong supply lahat yung dalawa. Ngayon, ang ginagawa ko dyan is lilipat ako dito banda sa gitna. Tatanggalin ko yung isang sensor dyan.
Pag testing ko ngayon na mayroong voltahe pa rin na 24 volt, ibabalik ko yan. Then sisimula ako dito sa dulo, sa pinakalas niya. Then may isi-share din ako sa inyo dyan mamaya. Tanggalin ko yan ngayon, titesterin ko kung may supply o wala. Ngayon walang supply, ibalik ko yan yung sensor. Buksan ko to, testerin ko, walang supply, ibalik ko ulit, testerin ko dito ulit, wala pa ring supply, balik ko pa rin yan. Then dito tinester ko, may supply. May supply dito, dito walang supply. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dyan, may supply dito pero walang supply dito. I-try natin na tanggalin to. Then linisan natin to yung terminal. To, gaya ng ginagawa ko, ilalim at saka sa taas. Linisan natin yan ng liha or kikil na maliit. Yun ang ginagawa ko. Then katulad din dito, linisan din natin to. Yan. Dito lang yan kadalasan ang diferensya dito sa positive. Kasi ito nakakupo lang to dito yung negative dito. Ibig sabihin, konektado pa rin to yung negative dun sa kabila. Dito ka mag-focus. Basta't ang mahalaga, linisan natin to lahat. Yan. Then linisan din dito. Ngayon, halimbawa, dito na yon. Binalik natin ngayon. Okay? Pagbalik, testerin mo ngayon dito yung sunod na sensor. Pag mayroon na siyang voltahe, kanina wala, okay na yon. Kung hindi ka pa kontento, doon sa dulo, tester mo pa ulit. Kung may 12 volt na doon, may 24 volt okay na yon. Akyatin mo na doon sa main panel, control panel niya, i-reset mo na, halimbawa, sinilence mo muna para hindi siya mag-alarm lagi. Okay? Okay na yon. Okay na yun siya. Ibig sabihin, na-fix mo na yung troubleshooting. Ibig sabihin, naglulos lang siya kasi sa katagalan ng sensor ito, nagkakaroon din to ng corrosion. To. Hindi na siya konektado dito, yung dito sa dalawa na to. Isa-isa konektado siya, doon hindi. Nag-corrosion halimbawa dito sa kabila niya, wala na siyang tapon sa kabila. Okay? Yun ang ibig kong sabihin. Ito lang. Ngayon, kung tinry mo lahat, mayroon siyang supply hanggang sa dulo. Ngayon, isang paraan na naman to. Share ko na naman, dagdag ko na naman to, tips sa inyo, sa mga beginners. Kumuha ka ng isang bagong sensor. Simula ka simula ka sa number 1. Tanggalin mo yun yung original na kakonek, palitan mo ng bago. Tawag ka doon sa taas. Kung sa barko ka, sa bridge, tawag ka sa official. Tingnan kung naka-alarm pa. Naka-fault alarm pa, naka-yellow. Halimbawa dito sa zone 11 na yon. Ngayon, pag sumagot siya, halimbawa na mayroon pa, ibalik mo yun yung original, hindi siyang problema. Isa-isahin mo yan, tawag ka ng tawag doon, hanggang maubos mo yan. Okay? Ngayon, kung halimbawa tinanggal mo number 4 sensor niya or number 3, pinalitan mo ng bago, nawala doon yung fault alarm, yung yellow or orange. Ibig sabihin, sensor lang yung sira. Kasi mayroon namang voltahe na tumagos lahat doon hanggang dulo. Okay? Ngayon, kung sinubok mo lahat doon yung sensor, pinagpalitan mo siya ng bago, lahat, parehas pa rin, dito ka sa manual call point. Kung mayroong manual call point, baka doon yung problema. Okay? Lalaman mo na ngayon pag inayos mo na to yung call point, gumana na lahat, okay na,
ibig sabihin yung call point yung problema. Okay? Minsan mayroong grounded, may ground naman doon sa alarm. Ibig sabihin ng ground, yung supply natin dito is nagka-grounded na. Halimbawa, nagkaroon ng tubig, nagka-moist, yun ang mag-alarm doon yung ground. Okay? Hanapin natin yan kung saan yung nagtubig dyan, makikita natin na yung ang problema. Okay? At saka, yung sa fire naman pala, pag nag-alarm doon na yung nakasulat is fire, yung pumula yung sensor, na wala namang apoy, ibig sabihin po nun is sensor lang yung problema. Kaya ang gagawin natin is papalitan lang natin siya. Mayroon lang siyang problema minsan, mayroon nagkatubig, biglan lang siyang pupula. Ibig sabihin yung sensor niya is nag-trigger na yun, nag-open. Okay? Either nagkatubig or talagang defective na yung sensor natin sa sobrang katagalan. Minsan nasisira na rin. Kaya yun lang ang problema doon. Sensor lang, palitan lang natin. Then pagpalit natin is wala na yung fire alarm doon, yung pulang LED nya. Okay na yon. Okay? Okay? Then dagdag tips ulit sa mga beginners. Yung dulo nito, halimbawa ito yung second to the last to. Yung dulo niyan kailangan is mayroon laging resistor. May resistor na nakakunik dyan. Kasi pag open mong i-connect yan, magka-alarm yan doon sa taas. Okay? Mag-o-open yon. Kailangan mayroong sensor sa pinaka dulo. Kung mapapansin niyo sa conventional, mayroong sensor yan sa pinaka last sensor resistor sa pinaka last na sensor, okay? Ganun lang kasimple. Sana nakuha niyo ng ideya yan, lalong-lalo sa mga beginners. Sana makatulong sa inyo yan sa pag troubleshooting. Ngayon minsan mayroon pang error doon, minsan makikita nyo sa panel na binidyo ko, mayroon siyang sounder. Ibig sabihin yung sounder minsan is nagka-short, pwede ring nagka-short doon, mag-i-error din yun, mag-a-alarm din siya. Nagka-short or nag-grounded din siya, problema rin yun. Okay? Kaya meron siyang iba't ibang klaseng error doon or fault alarm. Ground, sounder line, ibig sabihin nun, yung linya niya halimbawa lumuwag doon, mag-i-error yun. Okay? Kasi bawat sounder mayroong resistance na madidetect din doon yung pinaka-circuit board niya sa panel. Kapag umangat lang yun yung isang linya o nag-open lang yun, a-alarm din yun. Kaya ganun din yung purpose nito, kailangan mayroong resistor sa dulo, kasi pag nag-open yun, a-alarm din yun, magta-trigger yung control system doon sa panel. Okay, maraming salamat. Sana nakadagdag sa inyo ng ideya, lalong-lalo na sa mga beginners. Patuloy sana kayo na mag-subscribe, then paki-like and share naman yung mga videos ko. Maraming salamat. Bye-bye.